Sinasabi nila na ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa iyong kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay. Isang gabi, bago ang aming ika-15 anibersaryo, ang asawa kong manloloko ay nagplanong nakawin ang huling alaala ng aking ama habang karga ang kanyang malanding kabit sa isang maruming kama. Ngayon, habang nagmamakaawa ang ginituang lalaking iyon sa paanan ko, habang kinakaladkad siya ng mga pulis sa harap ng buong alta sosyedad, tanging isang malamig na ngiti lang ang isinasagot ko. Ang aking paghihiganti ay hindi isang pagsabog, kundi isang dahan-dahang paglilibing sa kanilang dalawa ng buhay. Ang hapagkainan ay nababalot ng katahimikan, tanging ang dahan-dahang pag-andap ng mga kandila ang nagbibigay ng buhay sa silid. Ang bango ng niluto kong steak at ang mamahaling alak ay tila naghihintay sa bida ng gabing ito, habang ang suot kong itim na seda ay dumudula sa aking balat kasing lamig ng aking nararamdaman. Salamat sa regalong kumpanya, love. Sa wakas, atin na ang lahat. At sa wakas, mawawala na rin sa landas natin ang boring mong asawa. Ang mensaheng iyon sa aking telepono ay hindi para sa akin, ngunit malinaw na dumating sa maling inbox. Kalahit nito ang isang larawan. Ang aking asawa, si Marco, na mahimbing na natutulog sa isang hotel room habang ang braso ni Ivy, ang assistant na tinuring kong kapatid, ay nakapulupot sa kanyang leeg. Hindi nanginig ang aking mga kamay. Ibinaba ko ang telepono sa lamesa. Ang tunog ng pagtama ng salamin sa kahoy ay tila isang hatol na walang hanggan. Walang luha, walang hikpi. Ang tanging narinig sa buong bahay ay ang mahinang yabag ni Manang Celia na papalapit sa akin. Ma'am Elena, tumawag po si Sir Marco. Malilate daw po siya ng uwi dahil may emergency board meeting daw po sa opisina. Huwag na raw kayong maghintay. Mahinahong ulat ng katulong, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Eksaktong pagkatapos niyon, tumunog muli ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Marco. Love, I'm so sorry. Emergency meeting lang. Don't wait up. Happy anniversary. I love you so much. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na pilit ng ipinapainom sa akin. Umaasang ako pa rin ang tangang babaeng susunod sa kanyang bawat kumpas. Tumayo ako mula sa aking upuan. Hindi ako pumunta sa kwarto para umiyak. Sa halip, dumiretso ako sa opisina ng aking ama sa loob ng mansyon. Binuksan ko ang lihim na vault sa likod ng painting. Doon, nagminingning ang opisyal na corporate seal ng De La Vega Group, ang kapangyarihang matagal nang gustong kamkamin ni Marco. Inilabas ko ang isang replika ng selyo, isang wad na katulad ng orihinal na ipinagawa ko 3 buwan na ang nakalilipas nang magsimula akong makaramdam ng kakaiba. Inilagay ko ang wad na selyo sa mesa ni Marco. Ang tunay, ibinulsa ko ito. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa ibaba at ang boses ni Marco na kunwari ay pagod na pagod. Elena? Love? Nandyan ka ba? Lumabas ako ng opisina at hinarap siya sa itaas ng hagdanan. Mukhang gulo ang kanyang buhok, bahagyang nakabukas ang butones ng polo, at ang amoy ng alak at banyagang pabango ay sumasagap sa aking ilong. You're home, seryoso kong sabi, habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Ang bawat hakbang ko ay tila isang tunog ng orasan na nagbibilang ng kanyang natitirang oras. Lumapit siya sa akin. May hawak na isang pirasong rosas na halatang binili lang sa kung saang tabi. I'm so sorry, love. Sobrang gulo sa office. Pero don't worry, simula bukas, magiging maluwag na ang lahat. May mga pipirmahan lang akong papers at pwede na tayong magbakasyon sa Switzerland. Switzerland? Isasama mo ba ang mga assistant mo? Tanong ko. Ang boses ko ay kasing talim ng labaha, ngunit kasing hinhin ng bulong. Natigilan siya. Ang kanyang ngiti ay bahagyang kumupas, ngunit agad ding bumalik ang pagiging bihasa niyang aktor. What do you mean? Of course not. Business is business, Elena. Bakit parang ang lamig mo yata?
Anibersaryo natin, di ba? Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono sa bulsa. Isa pang mensahe mula kay Ivy, isang maikling clip ng isang dokumentong may pangalan ko. Isang deed of absolute sale para sa lahat ng shares ko sa kumpanya. Kasama ang caption na, isang pirma na lang, basura na siya. Tiningnan ko si Marco ng diretso sa kanyang mga mata. Doon ko nakita ang kasakiman na nakatago sa ilalim ng kanyang mapagpanggap na pagmamahal. Hinawakan niya ang aking balikat. Ang kanyang hawak na dati ay nagbibigay sa akin ng init. Ngayon, ay tila isang malagkit na putik na gusto kong hugasan. Love, may itatanong sana ako. Paglalambing niya, ang boses ay puno ng gaslighting na tuno. Nawawala kasi yung key ng secondary safe sa office. Baka nailagay mo sa bag mo? Kailangan ko lang ilabas yung mga documents para sa meeting bukas ng umaga. Importante lang para sa future natin. Ngumiti ako sa kanya. Ang pinakamaganda at pinakamapanlin lang ng ngiting ibinigay ko sa buong buhay ko. Inabot ko ang kanyang pisingi at dahan-dahang hinaplos ito. Nasa tamang kamay ang lahat, Marco. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas, makukuha mo ang eksaktong nararapat para sa iyo. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa hapagkainan. Kinuha ko ang kutsilyo para sa steak at dahan-dahang hiniwa ang karne. Ang tunog ng bakal sa porselana ay tila isang musika sa aking pandinig. Hindi niya alam, sa bawat hiwa ko ay unti-unti ko nang pinuputol ang bawat koneksyon niya sa yaman at pangalang pilit niyang ninanakaw. Ubusin mo ang pagkain mo, Marco. Kailangan mo ng lakas para sa sorpresa ko sa'yo bukas. Sabi ko habang hindi tumitingin sa kanya. Habang kumakain siya ng may ganang-gana, hindi niya napapansin na ang bawat CCTV sa bahay na ito ay kasalukuyan ng nag-u-upload ng lahat ng ebidensya sa isang cloud account na tanging ako at si Attorney Dante lang ang may access. Eksaktong 2:00 ng hating gabi, nang tumunog ang orasan sa sala, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng paggatok ay hindi nagmumula sa main door, kundi sa gilid ng bahay, kung saan naroon ang generator room. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang paghinga ni Marco na bumibilis. Elena, anong nangyayari? Bakit nawala ng kuryente? Sigaw niya sa dilim. Hindi ako sumagot. Sa halip, dahan-dahan kong inilabas ang aking tablet. Ang liwanag ng screen ay tumama sa aking mukha na nagbibigay ng isang nakakatakot na anyo sa gitna ng dilim. Sa screen, makikita ang isang real-time alert mula sa bangko. Transfer of 500 milyong piso to external account. Failed. Invalid security seal. Narinig ko ang pagbagsak ng baso sa sahig. Isang tunog ng pagkabasag na hudyat ng simula ng kanyang pagbagsak. Marco, tawag ko sa kanyang pangalan. Ang boses ko ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Bukas na ang mga pinto, pero hindi para sa Switzerland, kundi para sa katotohanan. Bago pa siya makasagot, isang mabilis na liwanag mula sa labas ang tumama sa aming bintana. Ang asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis na papasok sa aming gate. Ngunit hindi sila narito para sa kanya. Narito sila dahil sa isang report ng unauthorized entry sa system ng De La Vega Group na galing mismo sa aking account. Ang huling nakita ko bago ang susunod na kabanata ay ang mukha ni Marco na namumutla sa takot, habang ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog mula sa isang numerong hindi niya inaasang tatawag sa kanya sa oras na ito. Ang Bureau of Internal Revenue. Happy anniversary, Marco! Itatapon na kita sa basurahan kung saan ka galing. Inutusan akong lumayas ng sarili kong asawa sa pamamahay na itinayo mula sa pawis at dugo ng aking ama. Sa gitna ng bumubuhos na ulan, itinapon niya ang aking maleta sa putikan na parang isang basurang wala ng silbi. Ang gago kong asawa at ang kanyang ahas na kumpanya ay nagdiriwang na sa pag-aakalang nakuha na nila ang lahat. Ngunit hindi nila alam na ang bawat patak ng ulan sa aking balat
ay nagpapatibay lamang sa aking planong sunugin ang kanilang mundong binuo sa kasinungalingan. Ang umagang iyon ay kasing lamig ng bangkay. Nakatayo ako sa gitna ng sala habang ang aking mga mata ay nakapako sa mga dokumentong nakalatag sa ibabaw ng marbol na lamesa. Sa tabi ni Marco ay nakatayo ang kanyang abogado na si Attorney Sanchez at sa kabilang dako naman ay si Ivy na ngayon ay wala ng suot na maskara ng pagiging mahinhin. Layasan mo na ang bahay na ito, Elena. Ngayon din. Ang boses ni Marco ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Tila ba hindi kami nagsama ng 15 taon? Bahagyang kumulog sa malayo. Ang tunog ay gumagapang sa sahig ng mansyon. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mukha ay tila isang pader na walang emosyon. Marco, 6:00 pa lang ng umaga. At ang bahay na ito ay nakapangalan sa korporasyon ng aking ama. Isang mapang-asar na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ivy. Lumapit siya. Ang bango ng kanyang matapang na pabango ay sumasagap sa aking ilong. Isang amoy na nagpapaalala sa akin ng pagtataksil. Poor Elena, hindi mo ba binasa ang pinirmahan mo kagabi? Ang lahat ng assets ng De La Vega Group, kasama ang mansyong ito, ay nailipat na sa bagong kumpanya ni Marco, ang MI Holdings. MI. Marco and Ivy. Ang ganda, di ba? Hindi ako kumurap. Ang selyong ginamit sa dokumentong yon ay walang bisa. Huwag ka nang gumawa ng kwento, Elena. Sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Nakausap ko na ang mga tao sa bangko at sa BIR kagabi matapos silang umalis dito. Konting paliwanag lang at pera. Naintindihan nila na nagkamali lang ang system. At ang selyong sinasabi mo? Hawak ko na. Kaya wala ka ng laban. Hinuha niya ang aking maleta na kanina pa nakahanda sa gilid at marahas itong kinaladkad patungo sa pintuan. Sinundan ko sila ng may mahinahong hakbang. Walang pagmamadali, walang pagmamakaawa. Pagdating sa pintuan, sinalubong kami ng malakas na buhos ng ulan na tila ba nakikiramay sa sitwasyon. Ngunit para sa akin, ito ay paglilinis. Marco, pag-isipan mong mabuti ang ginagawa mo, sabi ko. Ang boses ko ay matatag at malalim. Kapag lumabas ako sa pintong ito, wala nang balikan. Hinding-hindi mo na muling mahahawakan ang kahit anong pag-aari ng mga De La Vega. Ang dami mong satsat! Pagkatapos nyon, ay marahas niyang itinulak ang aking maleta palabas. Bumagsak ito sa basang semento. Ang tunog ng pagtama ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Wala ka ng yaman, Elena. Wala ka ng asawa. Isa ka na lang basurang palaboy. I'm so sorry, Elena, sabi ni Ivy sa isang boses na nagpapanggap na naaawa habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. Sana ay makahanap ka ng matituluyan sa ganitong panahon. Baka gusto mong hiramin ang luma kong payong? Wag na pala. Baka madumihan mo pa. Isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ang sumunod. Blag. Ang tunog ng trangka na naglalak ay tila isang hudyat na ang aking lumang buhay ay pormal ng nagwakas. Nakatayo ako sa ilalim ng ulan. Ang aking mamahaling sutla na damit ay basang-basa na, dumidikit sa aking balat. Ngunit ang aking likod ay nanatiling diretsyo. Hindi ako kumilos para pulutin ang maleta. Sa halip, inabot ko ang aking bulsa at kinapa ang tunay na corporate seal. Naroon pa rin ito, malamig at matigas. Dahan-dahan kong nilabas ang aking telepono mula sa kabilang bulsa. Isang waterproof na modelong inihanda ko para sa pagkakataong ito. Pinindot ko ang isang speed dial. Attorney Dante, simula na ang Phase 1. I-freeze ang lahat ng secondary accounts na hindi dumaan sa bagong selyo. At tawagan ng board members. Sabihin mong magkakaroon kami ng pribadong pagtitipon sa aking safe house sa loob ng 1 oras. Naiintindihan ko, Elena. Sagot ng matandang abogado sa kabilang linya. Nasa labas na ako ng gate niyo. Lumingala ako sa langit. Hinayaang hugasan ng ulan ang aking mukha. Sa likod ng mga saradong pinto ng mansyon,
Naririnig ko ang mahinang tawanan ni Marco at Ivy. Akala nila ay nanalo na sila. Akala nila ay napaalis na nila ang Reyna. Isang itim na SUV ang huminto sa harap ko. Bumukas ang pinto at lumabas si Attorney Dante na may hawak na malaking payong. Hindi siya nagsalita. Sapat na ang tingin ng paggalang sa kanyang mga mata. Bago ako sumakay sa sasakyan, tumingin muli ako sa mansyon. Sa bintana ng ikalawang palapag, nakita ko ang anino ni Marco na nakatingin sa akin, may hawak na baso ng alak. Marahil ay nagdiriwang sa kanyang inaakalang tagumpay. Inangat ko ang aking kamay at bahagyang iwinagayway ang aking telepono. Ang device na naglalaman ng bawat lihim na transaksyon niya sa loob ng 5 taon. Magpakasaya ka muna, Marco. Bulong ko sa hangin. Ang aking boses ay nilamon ng ingay ng ulan. Dahil bukas, pagising mo, ang tanging matitira sa iyo ay ang utang na hindi mo kayang bayaran sa buong buhay mo. Pumasok ako sa sasakyan at isinara ang pinto. Ang loob ng SUV ay tuyo at mainit, isang malaking kaibahan sa labas. Kumuha ako ng tissue at dahan-dahang pinunasan ang aking mga kamay. Tila ba tinatanggal ang huling bakas ng hawak ni Marco sa aking pagkatao? Elena, sigurado ka na ba rito? Tanong ni Attorney Dante habang pinapaandar ang sasakyan palayo sa mansyon. Kapag ginawa natin ito, babagsak ang stock value ng kumpanya ng panandalian. Hayaan mong bumagsak. Sagot ko habang nakatingin sa labas. Pinapanood ang mansyong De La Vega na lumiliit sa malayo. Kailangang masunog ang buong kagubatan para muling tumubo ang mga bagong puno. At sisiguraduhin kong sa abo ng kanilang kasakiman, ako ang tanging matitirang nakatayo. Sa kalagitnaan ng aming biyahe, biglang tumunog ang aking telepono. Isang unknown number. Sinagot ko ito. Elena, anong ginawa mo? Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay hindi na mapagmataas. Puno na ito ng taranta. Bakit tumatawag ang bangko? Bakit hindi ko ma-access ang payroll account para sa mga empleyado? Hindi ako sumagot agad. Hinayaan ko muna siyang makarinig ng katahimikan sa loob ng 5 segundo. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa kahit anong sigaw. Ang ulan ay hindi lang basta tubig, Marco, mahinahon kong sabi. Minsan, ito ay luha ng langit para sa mga tangang katulad mo. Good luck sa payroll, love. Balita ko, galit na galit ang mga empleyado kapag hindi sila sumusuweldo sa oras. Ibinaba ko ang telepono. Ang susunod na cliffhanger ay hindi ang aking kaligtasan, kundi ang simula ng kanyang pagkabaliw. Ang aking asawang, mukhang pera ay nagmamadaling ibenta ang mga ari-arian ng aking ama para lamang pambili ng luho ng kanyang kabit. Hindi niya alam, sa bawat dokumentong nilalagdaan niya, unti-unti niyang inilalagay ang sarili niya sa isang kulungan ng utang, nga ako mismo ang nagdisenyo. Ngayon, habang pinapanood ko siyang mawalan ng kontrol sa lahat, isang malamig na kape lang ang kailangan ko para ipagdiwang ang kanyang pagbagsak. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang hindi kapansin-pansing kondominium sa loob ng sentro ng syudad. Ang gusali ay lumana, may mga bitak sa pader na tila mga pilat ng panahon. Ngunit ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Dahil walang sinuman, lalo na si Marco, ang nakakaalam na pag-aari ko ang buong palapag na ito. Pumasok kami ni Attorney Dante sa loob. Ang hangin sa elevator ay amoy luma at tuyo, isang malaking kaibahan sa sariwang pabango ng mansyong kakaewan ko lang. Pagbukas ng pinto ng aking unit, bumulaga ang isang silid na hindi mukhang tirahan, kundi isang command center. May mga screen na nakadikit sa pader, mga folder na maayos na nakasalansan, at isang malaking mapa ng De La Vega Group. 3 buwan mo itong pinaghandaan, Elena. Panimula ni Attorney Dante habang inilalagay ang kanyang basang payong sa gilid. Nung una, akala ko ay masyado ka lang paranoid. Pero tama ka. Ang ahas ay mas masarap katayin kapag akala niya ay tulog ang kanyang biktima. Lumapit ako sa mesa at binuksan ang aking laptop. Ang liwanag ng screen ay tumama sa aking mga mata,
na nagpapakita ng mga graph ng stock market na pawang kulay pula. Ang De La Vega Group ay nagsisimula ng manginig. Hindi ako paranoid, Dante. Kilala ko si Marco. Alam ko ang amoy ng kasakiman. Sagot ko habang dahan-dahang nagsasalin ng kape. Ang usok mula sa tasa ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng aircon. Akala niya ay pera lang ang kailangan para mapatakbo ang kumpanya. Hindi niya alam na ang katapatan ng mga tao ay hindi nabibili ng isang gabing pakitang tao. Biglang tumunog ang isang notification mula sa aking computer. Isang mensahe mula sa aking mata sa loob ng opisina ni Marco. Ma'am, pinapirmahan na po ni Sir Marco ang benta ng Southern Logistics Branch. Sa Prime Equity Holdings daw po ibebenta sa halagang kalahati lang ng tunay na presyo. Nagmamadali po siyang makakuha ng cash. Basa ko sa mensahe. Ang aking boses ay walang anumang emosyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Southern Logistics. Iyon ang pinakapuso ng distribution network namin. Gusto niyang putulin ang daluyan ng dugo ng kumpanya para lang may maipakita siyang pera sa bangko. Anong plano natin? Tanong ni Dante. Ang kanyang ballpen ay nakahanda na sa ibabaw ng papel. Hayaan mo siyang magbenta, sabi ko nang may kasiguraduhan. Ininom ko ang kape. Mapait, matapang, at walang asukal. Siguraduhin mong ang dummy company natin, ang Phoenix Rising Incorporated, ang makakakuha ng kontrata. Gamitin mo ang mga account na inilipat natin sa Singapore noong nakaraang buwan. Gusto kong bilhin ang sarili kong kumpanya gamit ang perang akala niya ay ninakaw niya sa akin. Habang nagsasalita ako, tumunog ang aking personal na telepono. Si Marco. Hindi ko ito sinagot. Hinayaan ko lang itong mag-vibrate sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagtama ng device sa kahoy ay tila isang desperadong tibok ng puso. Pagkatapos ng 5 tawag, isang text message ang dumating. Elena, sumagot ka. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Bakit ayaw tanggapin ng bangko ang transfer? Mag-usap tayo ng maayos. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Pinagsamahan, bulong ko sa sarili ko. Isang anino ng alaala na wala ng halaga. Elena, tumawag din ang mga board members, ulat ni Dante. Natatakot sila. Ang balita tungkol sa pag-alis mo at ang pagpasok ni Ivy ay kumakalat na parang apoy sa social media. Ang imahe ng De La Vega Group bilang isang matatag na family business ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Iyon ang gusto ko. Tugon ko. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Kailangang maramdaman ng lahat ang takot. Dahil sa gitna ng takot, doon lumalabas ang tunay na kulay ng mga tao. Gusto kong makita kung sino ang tatayo sa tabi ni Marco at kung sino ang babalik sa akin. Kinuha ko ang isang itim na folder mula sa cabinet. Naglalaman ito ng mga litrato ni Ivy na nakikipagkita sa mga supplier namin sa labas ng trabaho. Ang mga supplier na ito ay matagal nang nagnanahaw sa kumpanya at ngayon, si Ivy ang kanilang bagong tulay. Attorney Dante, ihanda mo ang mga demanda laban sa mga supplier na ito. Pero huwag mo munang isampa. Ipakita mo lang sa kanila na hawak natin ang kanilang mga leeg. Sabihin mo sa kanila, kung gusto nilang hindi mabulok sa kulungan, kailangan nilang ituro si Marco bilang utak ng lahat ng overpricing. Utos ko. Ang bawat salita ko ay tila isang dahan-dahang pagbako sa kabaong ni Marco. Wala akong balak, bigyan siya ng mabilis na kamatayan sa negosyo. Gusto ko siyang makitang gumagapang, nawawala ng kaibigan, at tinitalikuran ng mga taong akala niya ay tapat sa kanya. Nakahanda ng lahat, Elena? Sabi ni Dante, habang inaayos ang kanyang salamin. Pero paano si Ivy? Mukhang plano niyang gamitin ang impluwensya niya para kuhanin ang loob ng mga mas batang empleyado. Hayaan mo siya, maikli kong sagot. Ang mga taong sumusunod sa isang ahas ay mapapahamak din sa huli. Si Ivy ay isang dekorasyon lamang. Ang dekorasyon ay madaling palitan kapag gumupas na ang pintura. Bumalik ang katahimikan sa silid. Tanging ang mahinang tunog ng pag-ikot ng bentilador ang naririnig.
Kinuha ko ang aking tablet at tiningnan ang live feed mula sa opisina ni Marco. Nakita ko siyang nagwawala. Itinatapon ang mga gamit sa mesa habang si Ivy ay nakaupo sa gilid. Mukhang balisa at hindi malaman ang gagawin. Isang malamig na pakiramdam ng tagumpay ang dumaloy sa aking mga ugat. Ito ang nararapat sa kanila. Ang pagkalito, ang takot, at ang kawalan ng katiyakan. Dante, tawag ko sa kanya bago siya lumabas. Tumawag ka sa aking dating biyenan. Sabihin mo sa kanya na may mahalaga akong impormasyon tungkol sa utang niya sa kasino. Sabihin mong gusto ko siyang makausap bukas ng umaga. Ang Donya? Bakit siya? Dahil ang isang ina ay gagawin ang lahat para sa kanyang anak. O para sa kanyang sarili, sagot ko. At sa kaso ni Doña Aurora, alam nating lahat kung ano ang mas matimbang. Nang makaalis si Dante, naiwan akong mag-isa sa dilim ng unit. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang asawang mapagtiis. Ang mga mata niya ay matalas. Ang kanyang tindig ay parang isang mandirigma na handang sumabak sa huling laban. Isang mensahe ang pumasok sa aking tablet. Mula muli sa aking espiya. Ma'am, tinawagan po ni Sir Marco ang nanay niya. Umiiyak po siya. Sabi niya, ikaw daw ang sumira sa buhay niya. Napatawa ako ng mahina. Isang tawang walang tunog, ngunit puno ng pait. Hindi ako ang sumira sa buhay mo, Marco. Ikaw ang humukay ng sarili mong libingan. Ako lang ang nagbigay ng pala. Kinuha ko ang aking tablet at nag-type ng isang maikling utang sa aking digital diary. Ang arkitekto ay hindi lang nagtatayo ng bahay. Siya rin ang nakakaalam kung aling bahagi ng pundasyon ang dapat ngibain para gumuho ang buong istruktura. Ang huling imahe sa aking isip, bago ako pumikit, ay ang mukha ni Marco nang malaman niyang ang kumpanyang binenta niya ay napunta rin sa akin. At yon ang magiging pinakamasarap na panaginip ko sa gabing ito. Ang aking dating biyenan ay isang dalubhasa sa paggamit ng mga salita ng Diyos upang itago ang kanyang makamundong kasakiman. Akala niya ay kaya niya akong pasunurin sa kanyang mga luha at pekeng pangaral, gaya ng ginagawa niya nitong nakaraang 15 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, habang pilit niyang isinisisi sa akin ang pagtataksil ng kanyang anak, hindi niya alam na hawak ko na ang listahan ng kanyang mga utang sa sugal na sapat na upang ibaon siya sa kahihiyan. Ang isang reyna ay hindi kailanman nagpapatinag sa isang matandang mapagpanggap na ang tanging alam ay humingi ng pabor habang nananaksak sa likod. Nakatayo ang Donya sa gitna ng pribadong silid ng isang restauran. Hawak ang kanyang mamahaling rosaryo na tila ba ito ay isang proteksyon laban sa katotohanan. Pagkakita niya sa akin, agad na bumukal ang mga pekeng luha sa kanyang mga mata. Ang mga luhang alam kong may katapat na halaga ng piso. Elena, anak ko. Ang boses ni Doña Aurora ay nangangatog, puno ng drama na pangpelikula. Anong nangyari sa inyo ni Marco? Bakit kailangang humantong sa ganito? Ang pamilya ay dapat na nagkakaisa, lalo na sa harap ng mga pagsubok. Umupo ako ng tuwid. Ang aking mga kamay ay maayos na nakapatong sa aking hita. Doña Aurora, tapos na ang oras ng pag-arte. Pinatalsik ako ng anak niyo sa sarili kong kumpanya at mansyon sa gitna ng ulan. Sa tingin niyo ba ay pagsubok lang yon? Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling insenso at pabango ay sumasagap sa aking ilong. Hinawakan niya ang aking kamay. Isang haplos na kasing lamig ng isang ahas. Elena, alam mo naman ang mga lalaki. Minsan ay naliligaw sila ng landas. Pero kung nagkaanak ka sana, kung nabigyan mo siya ng tagapagmana, hindi maghahanap ang anak ko sa iba. Hindi ba tungkulin mo bilang asawa na panatilihin ang init sa inyong tahanan? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang klasikong linya ng mga biyenang walang ibang alam gawin kundi isisi sa babae ang kasalanan ng lalaki. Tungkulin? Mahinahon kong ulit sa kanyang salita.
Ang tungkulin ko ay mahalin ang isang lalaking marunong rumespeto. Hindi ang maging biktima ng inyong pamilyang nabubuhay sa utang, na loob na wala namang basehan. At tungkol sa anak, Doña Aurora, baka nakakalimutan ninyong ang anak ninyo ang may problema sa kalusugan. Base sa medical records na itinago ko para sa kanyang dangal sa loob ng maraming taon. Natigilan ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hawak sa rosaryo ay humigpit. Ngunit agad din siyang nakabawi. Ang kanyang muka ay naging matigas at mapait. Wala kang galang. Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa'yo para makapasok sa aming pamilya, sigaw niya. Ang kanyang boses ay hindi na malambot. Kailangan ni Marco ng pera, Elena. Ang kumpanya ay nasa panganib dahil sa mga ginagawa mong pag-freeze ng accounts. Bilang ina, hinihiling ko sa'yo, ibalik mo ang kontrol kay Marco. Bigyan mo kami ng sapat na halaga para maayos ang gulo. At baka mapilit ko pa siyang hiwalayan ang babaeng iyon. Inilabas ko ang isang puting phongbi mula sa aking bag. Dahan-dahan ko itong inilapag sa lamesa. Ang tunog ng papel sa kahoy ay tila isang hatol. Ano ito? Tanong niya. Ang kanyang kilay ay nagsalubong. Iyan ang listahan ng mga utang ninyo sa Okada at Soler sa loob ng huling 2 taon, Doña Aurora. Sagot ko ng walang kurap. 50 milyong piso. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan ninyo ng pera, hindi ba? Hindi para sa kumpanya, kundi para hindi kayo kaladkarin ng mga maniningil sa labas ng inyong bahay. Namutla ang matanda. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mapagpanggap na awtoridad ay gumuho sa isang saglit. Saan mo nakuha ito? Ako ang nagpapatakbo ng De La Vega Group, Doña Aurora. Lahat ng lumalabas at pumapasok na pera, pati na ang mga allowance na hinihini ninyo kay Marco na galing sa kumpanya ko, ay alam ko, sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Huwag ninyong gamitin ang salita ng Diyos para sa inyong bisyo, at huwag na huwag ninyong gagamitin ang kawalan ko ng anak para protektahan ang pagiging taksil ng inyong anak. Eksaktong pagkakataong iyon, nayanig ang ibabaw ng lamesa sa pag-vibrate ng aking telepono. Pangalan ni Marco ang lumitaw sa screen. Sinagot ko ito at in-loudspeaker upang marinig ng kanyang ina. Elena! Anong karapatan mong pagbantaan ng nanay ko? Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nalaman ko ang tungkol sa mga utang at sigurado akong ikaw ang nag-set up sa kanya. Ibalik mo ang pera ng kumpanya ngayon din, kundi ay ipapakulong kita sa pagnanakaw ng corporate seal. Marco, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Walang bahid ng takot o galit. Ang corporate seal na hawak mo ay isang piraso ng basura. Kung gusto mong pag-usapan ng pagnanakaw, tingnan mo ang mga invoice ng suppliers mo. At tungkol sa iyong ina, narito siya sa harap ko. Nanginginig dahil alam niyang hindi na siya makakabalik sa kasino kailanman. Hayop pa, Elena. Sisirain kita. Bulyo ni Marco bago ko pinatay ang tawag. Hiningnan ko ang donya na ngayon ay nakayuko na lang. Ang kanyang rosaryo ay nalaglag na sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Ang hiya na kinatatakutan ng bawat miyembro ng alta sosyedad. Alis na ako, sabi ko habang isinusuot ang aking coat. Ang phongbi na yan ay sa inyo na. Pero tandaan ninyo, sa oras na marinig ko ulit ang pangalan ko sa inyong mga bibig, ang mga dokumentong yan ay ipapadala ko sa bawat diaryo at social media influencer sa bansa. Maging isang mabuting lola na lang kayo sa magiging anak ni Ivy. Kung sa anak niyo ngayon, iniwan ko siya sa loob ng silid na iyon nang walang lingon likod. Paglabas ko ng restauran, ang hangin ay sariwa at ang araw ay maliwanag, isang malaking kaibahan sa kadilimang iniwan ko sa loob. Sumakay ako sa aking sasakyan kung saan naghihintay si Attorney Dante. Anong balita? Tanong ko habang inaayos ang aking buhok sa harap ng salamin. Ang bangko ay nagpadala na ng notice of default kay Marco, ulat ni Dante. At si Ivy? Balisa na siya dahil hindi siya makabili ng mga kagamitan para sa kanyang baby shower, gamit ang credit card ng kumpanya. Mabuti, sagot ko. Ngayon, ihanda mo ang video ng pakikipagkita ni Ivy sa lalaki niya. Gusto kong makita kung paano sasabog ang mundo ni Marco
Kapag nalaman niyang pati ang tagapagmana na inaasahan niya ay isang malaking panloloko rin. Isang mensahe ang pumasok sa aking telepono. Isang litrato mula sa aking espiya. Si Ivy, may hawak na negatibong pregnancy test habang umiiyak sa banyo at isang pekeng medical report sa kanyang tabi. Napanghiti ako ng matalas. Ang cliffhanger ng kanilang buhay ay kasisimula pa lamang. Dante, i-book mo ako ng appointment sa pinakasikat na OB-GYN sa bansa, utos ko. Para saan, Elena? Para ipakita kay Marco na ang babaeng sinabihan niyang baog ay ang siyang tatapos sa kanyang lahi sa pamamagitan ng katotohanan. Sabi ko, habang ang sasakyan ay dahan-dahang umaandar patungo sa aming susunod na tagumpay. Ang pinakamapangganib na kaaway ay ang taong nagbabalat kayong anghel habang dahan-dahang humuhukay ng iyong libingan. Si Ivy ay isang dalubhasa sa sining ng pagiging biktima, isang pa-victim na gumagamit ng mga luhang kristal upang makuha ang gusto niya. Akala niya ay sapat na ang isang pekeng ultrasound at isang tagapagmana sa sinapupunan upang mapaluhod ako at ang kumpanya ng aking ama. Ngunit hindi niya alam, habang abala siya sa pagpili ng mga brilyante, abala naman ako sa pagbili ng kanyang kalayaan at ng bawat sentimong inuutang ng aking asawa. Sa larong ito, ang mga anghel na may maruming pakpak ay ang unang nahuhulog sa apoy. Sa loob ng marangyang opisina na dating pag-aari ng aking ama, naririnig ko ang masayang halahak ni Marco mula sa kabilang linya ng aking hidden listening device. Ang boses niya ay puno ng sigla. Isang siglang matagal ko nang hindi naririnig noon kami pa ang magkasama. Isang lalaki, Ivy. Isang tagapagmana. Ang sigaw ni Marco ay tila isang kagat ng lamig sa aking pandinig. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Simula bukas, ililipat natin ang pondo para sa expansion ng Southern Logistics sa isang joint account sa pangalan mo. Para sa future ng anak natin. Narinig ko ang mahinang hikbi ni Ivy. Ang pamilyar na tunog ng kanyang pag-arte. Pero Marco, paano kung bawiin ni Elena ang lahat? Natatakot ako para sa baby. Gusto ko lang ng kasiguraduhan. Kahit isang set lang ng alahas at isang mansion sa Forbes Park. Sapat na yon para hindi kami maghirap kung sakaling matalo ka sa korte. Napahigpit ang hawak ko sa aking baso. Ang tuso niyang isipan ay mabilis gumalaw. Pinipilit niyang ubusin ang likidong yaman ng De La Vega Group bago pa man matapos ang aming laban sa batas. Dante, tawag ko sa aking abogado na nasa kabilang mesa. Narinig mo yon? Maglalabas siya ng pondo para sa alahas at ari-arian. Siguraduhin mong ang lahat ng loan documents na pipirmahan ni Marco ay dadaan sa financing firm na pag-aari ng Phoenix Rising. Gusto kong ako ang humawak sa lahat ng promissory notes niya. Nakahanda na ang lahat, Elena. Sagot ni Dante habang tinitingnan ang monitor. Sa oras na gamitin niya ang mga shares ng kumpanya bilang collateral sa mga luho ni Ivy, formal na nating maidedeklara ang bankruptcy ng kanyang administrasyon na magbibigay sa atin ng legal na basehan upang bawiin ang pamamahala. Kinahapunan, nagpasya akong pumunta sa isang eksklusibong spa sa Makati. Alam kong naroon si Ivy dahil sa post niya sa social media na may caption na Prenatal Pampering for the Little Prince. Pagpasok ko sa pribadong lounge, nakita ko siyang nakahiga. May mga hiwa ng pipino sa kanyang mga mata at 2 tauhan ng spa ang nag-aayos ng kanyang mga kuko. Pagkakita niya sa akin, agad siyang bumangon at nagkunwaring nagulat. Ang kanyang kamay ay agad na humawak sa kanyang tiyan na tila ba pinoprotektahan ito mula sa akin. Elena, anong ginagawa mo rito? Ang boses niya ay nanginghinig. Sadyang ginagawang malakas upang marinig ng mga tao sa paligid. Huwag mo kaming sasaktan. Wala namang kasalanan ang baby ko sa galit mo kay Marco. Mumiti ako ng napakalamig. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang gilid ng kanyang upuan. Huwag kang mag-alala, Ivy. Hindi ako pumatay ng mga inosente. Narito lang ako para tingnan kung gaano kasarap ang buhay na ninakaw mo. Hindi ito nakaw, Elena, bulong niya. Ang kanyang muka ay biglang magbago mula sa pagiging takot
patungo sa pagiging mapagmataas nang masiguro niyang walang ibang nakikinig sa amin. Ibinigay ito sa akin ni Marco dahil mas mahal niya ako. Dahil kaya kong ibigay ang hindi mo kailanman nagawa. Isang tunay na pamilya. Isang pamilyang binuo sa kasinungalingan ay parang bahay na buhangin. Tugon ko. Ang boses ko ay matatag at malalim. Narinig ko ang balita tungkol sa iyong prinsipe. Siguraduhin mo lang na ang dugong nananalatay sa kanya ay kasing pula ng sa asawa ko. Dahil kapag napatunayan kong peke ang anghel na dala mo, hindi lang ang korona mo ang mawawala, kundi pati ang kalayaan mo. Namutla ang kanyang muka sa ilalim ng puting facial mask. Anong ibig mo sabihin? Mag-enjoy ka sa alahas mo, Ivy, sabi ko habang tumatalikod. Dahil ang bawat brilyante sa leeg mo ay katumbas ng 1 taon sa kulungan kapag lumabas na ang katotohanan. Iniwan ko siyang nanginginig sa loob ng spa. Paglabas ko, tinawagan ko si Dante. Na yun na ang oras, i-decline ang lahat ng credit cards na nakapangalan sa De La Vega corporate account. Makalipas ang 1 oras, habang nasa loob ako ng aking sasakyan, nakatanggap ako ng live video feed mula sa aking espiya sa isang mamahaling jewelry store sa Greenbelt. Naroon si Marco, kasama si Ivy na nakasuot na ng isang napakagandang kwintas na may malaking pendant na sapiro. Ito na ang para sa akin, love, sabi ni Ivy habang humaharap sa salamin. Ang kanyang mukha ay puno ng kislap ng tagumpay. Kinuha ni Marco ang kanyang itim na credit card, ang card na simbolo ng kanyang kapangyarihan sa kumpanya. Inabot niya ito sa sales lady ng may malawak na ngiti. Iswipe mo na, 1 beses lang. Ang katahimikan sa loob ng tindahan ay bumasag sa tunog ng pagproseso ng makina. 1 sandali. 2 sandali. Pagkatapos, ang tunog ng error message mula sa card terminal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasunod ng mahinang paglabas ng papel na may nakasulat na malalaking letra. I'm sorry, sir. Ang boses ng sales lady ay puno ng pag-aalinlangan. Decline po ang card nyo. At may note po rito, account frozen due to ongoing litigation. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay biglang naglaho. Napalitan ng isang ekspresyong tila ba sinampal ng isang malamig na katotohanan sa harap ng maraming tao. Ang mukha ni Ivy ay namutla. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang napunta sa kwintas na tila ba ito ay biglang nag-apoy. Hindi maari! Subukan mo ulit! Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng mabasag sa kahihiyan. Ngunit bago pa man makasagot ang sales lady, ang pinto ng tindahan ay bumukas at pumasok ang 2 lalaking nakauniporme ng sheriff, may hawak na opisyal na dokumento mula sa korte. Mr. Marco de la Vega? Tanong ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay seryoso at walang emosyon. Narito kami para ipatupad ang writ of attachment sa lahat ng personal na ari-arian na binili gamit ang pondo ng kumpanya. Kasama na riyan ang kwintas na suot ng iyong kasama. Napatulala si Marco habang ang mga mata ng mga tao sa loob ng mall ay nagsisimula ng magmamasid sa kanila. Ang kahihiyang ito, ang hiya na dulot ng pagbagsak sa gitna ng karangyaan, ay ang unang hakbang sa impyernong inihanda ko para sa kanila. Ang silid ng pulong ay hindi lamang isang lugar para sa negosyo. Ito ang aking katedral. Ang lugar kung saan ang bawat sulok ay saksi sa pagsisikap ng aking ama. Sa bawat upuan at sa mahabang lamesang mahogany, nananalatay ang dangal ng mga De La Vega. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang aking asawang pilit, na ninanakaw ang trono na hindi kailanman naging kanya, nararamdaman ko ang lamig ng hustisya na unti-unting bumabalot sa silid. Ang kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagsigaw o pananakot, kundi sa pamamagitan ng pananahimik ng isang reynang alam ang bawat butas ng kanyang palasyo. Ang hangin sa loob ng boardroom ay mabigat at amoy kape na hinaluan ng kaba ng mga board members. Nakaupo si Marco sa dulo ng lamesa. Ang lugar na dati ay inilalaan lamang para sa chairman. Mukha siyang pagod. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog. Ngunit pilit niyang pinapanatili ang isang mapagmataas na tindig.
Sa kanyang tabi ay naroon si Attorney Sanchez, na abala sa pag-aayos ng mga dokumentong alam kong puro kasinungalingan. Magsimuma na tayo! Ang boses ni Marco ay gumaralgal, isang palatandaan ng takot na pilit niyang itinatawid bilang otoridad. Ang agenda ngayong araw ay ang pormal na pagtanggal kay Elena de la Vega mula sa Board of Directors dahil sa kanyang mga hakbang na sumisira sa operasyon at imahe ng kumpanya. Bumukas ang pinto ng silid ng walang pasabi. Pumasok ako ng may dahan-dahang hakbang. Ang tunog ng aking sapatos sa makinis na sahig ay tila isang metrong bumibilang sa bawat segundong natitira sa kanyang panunungkulan. Kasunod ko si Attorney Dante, na bitbit ang isang itim na briefcase na naglalaman ng katotohanang dudurog sa kanyang mga pangarap. "You're late, Elena," sabi ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa. "At hindi ka na welcome sa pulong na ito. Ang may-ari ay hindi kailanman nagiging huli sa sarili niyang pamamahay, Marco." Sagot ko habang dahan-dahang umuupo sa tapat niya. Hindi ako tumitingin sa kanya, kundi sa mga board members na ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa akin dahil sa hiya. "Ipagpatuloy mo ang iyong talumpate. Gusto kong marinig kung paano mo ipapaliwanag ang iyong pagnanakaw sa harap ng mga taong nagtiwala sa iyo." "Pagnanakaw?" Isang pilit na tawa ang kumawala kay Marco. "Lahat ng ginawa ko ay legal. Hawak ko ang pirma mo at ang selyo ng kumpanya. Ikaw ang nagpabagsak sa stock value natin dahil sa iyong pagiging emosyonal at selosa. Ang emosyon ay para sa mga mahihina, Marco. At ang pagnanakaw ay para sa mga desperado," mahinahon kong tugon. Inabot ko ang aking kamay kay Dante, na agad namang naglapag ng mga folder sa harap ng bawat board member. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa lamesa ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong silid. "Tingnan ninyo ang page 5, utos ko sa mga board members. Diyan ninyo makikita ang mga transaksyong ginawa ni Marco sa loob ng huling 3 buwan. Ang paglipat ng pondo sa mga dummy companies, ang overpricing sa mga suppliers, at ang paggamit ng corporate seal sa mga dokumentong hindi kailanman dumaan sa board approval." "Peke ang mga iyan!" sigaw ni Marco. Tumayo siya at itinuro ako gamit ang nanginginig na daliri. "May kapangyarihan ako bilang CEO. Ang selyong ginamit ko ay ang opisyal na selyo ng De La Vega Group." "Iyon ang akala mo," sabi ko. Ang aking boses ay nanatiling kalmado. Isang kaibahan sa kanyang pagwawala. "Ang selyong ginamit mo sa lahat ng iyong transaksyon sa huling 70 araw ay ang replikang ipinagawa ko upang huliin ka. Ang tunay na selyo ay hindi kailanman nawala sa aking vault. At dahil ang ginamit mo ay hindi rehistrado sa SEC at sa aming mga depository banks, ang bawat kontratang pinirmahan mo ay walang bisa. Void ab initio." Ang katahimikan sa silid ay naging nakakabingi. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkabigla at galit. Si Marco ay dahan-dahang napaupo. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay biglang naglaho. "Hindi maaari," bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. "Pinirmahan mo ang mga papers." "Pinirmahan ko ang mga papers gamit ang isang pen na may disappearing ink, Marco. At tinatakan ko ito gamit ang selyong nagpapatunay ng iyong kataksilan," sabi ko habang tumatayo. "Sa madaling salita, ang kumpanyang akala mo ay sa iyo na, ay nananatiling sa akin. At ang perang inilipat mo sa mga account ni Ivy? Ang mga account na yon ay kasalukuyan ng naka-freeze sa ilalim ng isang court order dahil sa hinala ng money laundering." Tumayohin si Attorney Sanchez, ang abogado ni Marco, at mabilis na nagligpit ng kanyang mga gamit. "I'm sorry, Marco. I cannot represent you in this. Malinaw na may seryosong butas sa iyong mga legal na dokumento." "Attorney, sandali! Huwag mo akong iwan!" sigaw ni Marco. Ngunit ang abogado ay lumabas na ng silid nang walang lingon likod. Hinarap ko ang mga board members. Ngayong araw, formal kong ibinabalik ang aking sarili bilang acting chairperson.
At bilang unang hakbang, tinatanggal ko si Marco de la Vega sa lahat ng kanyang posisyon, effective immediately. Dante, tawagin mo ang security. Bumukas ang pinto at pumasok ang 4 na armadong gwardiya. Lumapit sila kay Marco, na ngayon ay mukhang isang basang sisiw sa gitna ng bagyo. Elena, parang awa mo na. Ang boses ni Marco ay puno ng desperasyon. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay naglaho ng parang bula. Nagkamali ako. Pero isipin mo ang lahat ng pinagsamahan natin. Huwag mo akong gawin ito sa harap ng lahat. Ikaw ang gumawa nito sa iyong sarili, Marco. Nung gabing pinalayas mo ako sa ulan, doon mo tinapos ang anumang pinagsamahan na mayroon tayo. Sabi ko, habang tinitingnan siya ng diretso sa mga mata. Security, escort him out. And make sure he doesn't take anything that doesn't belong to him. Kahit ang ballpen na hawak niya ay pag-aari ng De La Vega Group. Habang kinakaladkad si Marco palabas ng boardroom, ang kanyang mga sigaw at pagmamakaawa ay umalingaw sa pasilyo. Ngunit wala ni isa sa mga board members ang tumingin sa kanya. Lahat sila ay nakayuko. Ramdam ang bigat ng aking awtoridad. Umupo ako sa upuan ng chairman at huminga ng malalim. Ang amoy ng kumpanya ay tila nagbago. Mas malinis, mas payapa. Ngunit bago ko matapos ang pulong, ang aking telepono sa ibabaw ng mesa ay umilaw. Isang tawag mula sa ospital. Ma'am Elena, si Ivy po ito. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng takot at hikbi. Nasa emergency room po kami. May nangyari. Ang baby. Kailangan ko ng pera para sa deposit. Please, tulungan mo ako. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang cliffhanger ng aming kwento ay kumuha ng isang madilim at hindi inaasahahang direksyon. Ivy, mahinahon kong sabi, habang nakatingin sa mga board members. Ang pera para sa kasinungalingan ay naubos na. Harapin mo ang iyong tadhana ng mag-isa. Ibinaba ko ang telepono at lumingon kay Dante. Ihanda ang press release. Gusto kong galaman ng buong bansa na ang De La Vega Group ay malinis na mula sa mga peste. Ang maskara ng isang anghel ay dahan-dahang natutunaw kapag ang apoy ng katotohanan ay nagsisimula ng dumikit sa balat. Ang ospital ay amoy gamot, malinis na puting paligid, at tila sumasalamin sa katahimikan bago ang isang malakas na pagsabog. Para sa marami, ito ay lugar ng pag-asa. Ngunit para sa akin, ito ang entablado kung saan ko tatapusin ang huling palabas ni Ivy. Ang isang babaeng gumagamit ng buhay na hindi naman umiiral upang mangwasak ng pamilya ay hindi karapat-dapat sa awa, kundi sa isang malamig at brutal na pagbagsak sa lupa. Naglalakad ako sa pasilyo ng emergency room. Ang tunog ng aking sapatos sa makinis na tile ay tila isang metrong bumibilang sa bawat hakbang ng aking paghihigante. Hindi ako narito dahil sa awa. Narito ako upang masaksihan ang huling hininga ng kanilang mga kasinungalingan. Pagdating ko sa tapat ng silid ni Ivy, nakita ko si Marco na nakasandal sa pader. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang polo ay lukot-lukot. Mukha siyang isang taong nawala ng kaluluwa. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumayo at lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Elena, salamat at dumating ka. Ang boses ni Marco ay paos. Tila ba galing sa kailaliman ng isang madilim na hukay? Kailangan ni Ivy ng operasyon. Sabi ng doktor, may komplikasyon daw. Ang anak ko, Elena, ang tanging pag-asa ko para makabawi sa'yo, baka mawala siya. Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Ang aking mga mata ay kasing lamig ng bakal. Ang anak mo, Marco? O ang ilusyong binuo niyo para nakawan ako? Anong ibig mong sabihin? Nasa loob siya, naghihirap! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, dahilan upang lumingon ang ilang nurse. Kahit gaano kakagalit sa akin, huwag mong idamay ang inosenteng bata. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng silid. Doon,
Nakita ko si Ivy na nakahiga sa kama, may mga tubo sa kanyang kamay, at nakapikit ang mga mata. Ngunit bago pa man kami makalapit, isang lalaki ang lumabas mula sa banyo ng silid. Isang lalaking hindi dapat naroroon. Siya si Victor, ang dating vice-presidente ng logistics na tinanggal ng aking ama dahil sa pagnanakaw. Ang lalaking matagal nang may lihim na galit sa mga De La Vega. Victor? Ang boses ni Marco ay puno ng pagkalito. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na narito si Ivy? Numiti si Victor, isang mapang-asar na niting nagpapakita ng kanyang tagumpay. Lumapit siya kay Ivy at hinawakan ang kamay nito. Isang haplos na hindi para sa isang boss o kaibigan, kundi para sa isang kasabwat. Gising na Ivy, tapos na ang palabas. Sabi ni Victor sa isang malakas na boses. Dahan-dahang idinilat ni Ivy ang kanyang mga mata. Wala na ang mga luha. Wala na ang sakit. Ang kanyang mukha ay biglang naging matigas. Tila ba isang maskara na binalatan upang ipakita ang tunay na halimaw sa ilalim. Salamat, Victor. Bulong ni Ivy, habang bumabangon mula sa pagkakahiga na tila ba walang anumang sakit na nararamdaman. Tumingin siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng panghahamak. Pasensya na, Marco. Pero kailangan ko nang tapusin ang drama nating dalawa. Pagod na akong magpanggap na mahal ka. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Marco. Ang kanyang buong mundo ay nagsisimulang gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Ang baby? Ang anak natin? Tumawa si Ivy. Isang tawang nakakakilabot at puno ng panunuya. Kinuha niya ang isang unan mula sa kanyang likuran at inihagis ito sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng tela sa sahig ay tila isang sampal sa mukha ni Marco. Walang baby, Marco, walang anak, sabi ni Ivy habang inilalabas ang isang peking tiyan na yari sa silikon mula sa ilalim ng kanyang hospital gown. Lahat ng yon ay plano namin ni Victor. Kailangan lang namin ng paraan para makuha ang tiwala mo at mapapirma ka sa mga dokumentong maglilipat ng pondo ng De La Vega Group sa account namin. At naging napakadali dahil sa sobrang pagkagusto mong magkaroon ng tagapagmana. Napaatras si Marco. Ang kanyang likod ay tumama sa matigas na pader ng silid. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng pintura sa ospital. Pero, ang ultrasound? Ang mga check-up? Ang lahat ng iyon ay peke, Marco. Binayaran ko ang doktor. Sabi ko habang humahakbang palapit sa kanila. Inilabas ko ang aking tablet at ipinakita sa kanya ang video na nakuha ng aking espya. Isang video kung saan nagtatawanan sina Ivy at Victor habang pinag-uusapan kung gaano kadaling lokohin ang isang lalaking tulad ni Marco. 1 taon, Marco, sabi ko. Ang boses ko ay matatag at puno ng otoridad. 1 taon mo akong ipinagpalit sa isang babaeng, hindi ka lang niloko, kundi ginawa ka pang isang malaking katatawanan. Hindi lang kumpanya ang kinuha nila sa'yo, kundi pati ang iyong dangal bilang lalaki. Ivy, bakit? Bulong ni Marco, ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sinuman sa silid ang naaawa sa kanya. Ibinigay ko sa'yo ang lahat. Itinakwil ko ang asawa ko para sa'yo. Dahil kailanman ay hindi mo deserve ang isang Elena de la Vega. Sagot ni Victor para kay Ivy. Lumapit siya kay Marco at hinawakan ang kwilyo nito. Ginamit ka lang namin para ubusin ang yaman ng asawa mo. Pero masyadong matalino si Elena. Hindi namin inaasahan na mahuhuli niya kami ng ganito kabilis. Tumingin si Ivy sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Akala mo ba nanalo ka na, Elena? Ang pondo ay nailipat na sa Singapore. Wala ka nang mababawi. Iyon ang akala mo, Ivy. Tugon ko habang dahan-dahang tinitingnan ang aking orasan. Ang account sa Singapore na pinaglipatan nyo? Pag-aari yon ng Phoenix Rising. Ang kumpanyang akala nyo ay kakampi nyo ay pag-aari ko rin. Ang bawat sentimong inilipat nyo ay bumalik lang sa akin. Ang mukha ni na Ivy at Victor ay biglang napuno ng pakot. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakasakal.
Tila ba ang bawat hininga nila ay unti-unting ninanakaw ng katotohanan. Marco, tawag ko sa aking asawa, na ngayon ay nakaluhod na sa sahig at humihitbi. Narito ang huling regalo ko sa iyo. Inabot ko sa kanya ang isang folder. Sa loob ay ang mga litrato ni Ivy at Victor na matagal nang magkasama, bago pa man pumasok si Ivy sa De La Vega Group. Ang katotohanan na siya ay ipinasok lamang doon upang sirain kami. Lahat ng ito ay plano mula pa noong una. Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Elena, patawarin mo ako. Naging bulag ako. Ang patawad ay hindi ibinibigay sa mga taong pinalayas ang kanilang asawa sa ulan para sa isang kasinungalingan, sabi ko habang tumatalikod. Dante, tawagin mo na ang mga pulis sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok ang 4 na opisyal. Ang tunog ng mga posas na inilabas ay tila isang musika sa aking pandinig. Isang matamis na musika ng hustisya. Habang kinakaladkad sina Ivy at Victor palabas, ang sigaw ni Ivy ay umalingaw-ngaw sa buong ospital, ngunit wala nang nakikinig. Si Marco ay nanatiling nakaluhod, isang sirang lalaki sa gitna ng isang sirang pangarap. Aalis na ako, Marco, sabi ko bago lumabas ng silid. Huwag mo na akong tatawagan muli. Ang susunod nating pagkikita ay sa loob ng korte para sa ating annulment. Habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Ngunit bago ako makarating sa elevator, ang aking telepono ay muling tumunog. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi pa tapos ang lahat, Elena. Ang huling alas ng iyong ama ay nasa kamay ko. Magkita tayo sa lumang warehouse sa Pier 13 kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay niya. Ang aking puso ay bahagyang tumibok ng mabilis. Ang misteryong ito ay hindi pa pala nagtatapos sa pagbagsak ni Marco. Ang amoy ng kalawang at alat ng dagat sa Pier 13 ay tila isang babala ng panganib, ngunit para sa isang babaeng wala ng takot, ito ay amoy lamang ng nalalapit na pagtatapos. Nakatayo ako sa harap ng lumang warehouse. Ang kadiliman ng paligid ay binabasag lamang ng isang aandap-andap na bumbilya sa malayo. Hindi ako pumunta rito ng walang balute. Ang aking talino ay mas matalas pa sa anumang patalim, at ang aking pagtitimpe ay mas matatag pa sa mga pader na guguho ngayong gabi. Sa larong ito, ang sinumang mantatangkang sunugin ang aking dangal ay siyang unang lalamunin ng sarili nilang apoy. Dahan-dahan kong itinulak ang mabigat na pinto ng warehouse. Ang tunog ng pagkiskis ng bakal sa semento ay umalingaw sa malawak at bakanting silid, isang ingay na tila isang hudyat ng aking pagdating. Sa gitna ng bodega, sa ilalim ng isang madilaw na ilaw, makita ko ang isang aninong pamilyar, si Marco. Ngunit hindi na siya ang mapagmataas na CEO na nakilala ko. Hawak niyang isang galon ng gasolina, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon, habang ang amoy ng alak ay humahalo sa singaw ng petrolyo. Akala mo ba ay hahayaan kitang manalo ng ganoon lang, Elena? Ang boses ni Marco ay paos at puno ng pait. Sira na ang buhay ko. Wala na ang kumpanya. Wala na si Ivy. At tinalikuran na ako ng nanay ko. Kung wala akong makukuha, sisiguraduhin kong wala ka ring babalikan. Ang pagsunog sa warehouse na ito ay hindi magbabalik ng dangal mo, Marco. Mahinohon kong sabi, habang dahan-dahang lumalapit. Ngunit nananatili sa ligtas na distansya. Ito ay magdadala lamang sa iyo sa mas mahabang taon sa kulungan. Isang desperadong hakbang para sa isang lalaking hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Hindi ito tungkol sa kumpanya lang. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Plano kong tumawag sa pulis at sabihing ikaw ang nag-utos nito para makuha ang insurance money. Sino ang paniniwalaan nila? Ang api na asawa o ang mayamang tagapagmana na desperadong isalba ang bumabagsak na negosyo? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Insurance fraud?
Masyadong gasgas ang linyang yan, Marco. Hindi mo ba napapansin ang mga pulang ilaw sa paligid mo? Biglang natigilan si Marco. Tumingala siya at nakita ang maliliit at kumikislap na ilaw ng mga high-definition na camera na nakatago sa bawat sulok ng bodega. Ang tunog ng mahinang pag-ikot ng mga lens ay tila isang hatol sa kanyang pandinig. Lahat ng galaw mo, mula sa pagpasok mo rito hanggang sa pagbuhos mo ng gasolina, ay kasalukuyang naka-livestream sa opisina ng Bureau of Fire Protection at sa National Bureau of Investigation. Sabi ko, ang boses ko ay kasing lamig ng gabi. Sa tingin mo ba ay papasok ako rito nang hindi handa? Hayop ka! Marahas niyang itinapon ang galon sa sahig, ang tunog ng pagbagsak ng plastik at ang pagwisik ng likido sa semento ay naging hudyat ng kanyang huling pagsabog. Kinuha niya ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Kung ganoon, mamatay na lang tayong dalawa rito. Ngunit bago pa man niya mapindot ang lighter, isang malakas na yabag ng mga paa ang narinig mula sa madidilim na bahagi ng warehouse. 6 na lalaking nakauniporme ng security ang lumabas, at sa gitna nila ay si Attorney Dante. Bitawan mo ang lighter, Marco. Utos ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Ang mga tauhang akala mo ay binayaran mo para tulungan ka sa planong ito? Lahat sila ay nasa ilalim na ng payroll ni Elena de la Vega bago pa man magsimula ang gabi. Nabitawan ni Marco ang lighter. Ang tunog ng pagtama nito sa semento ay tila ang huling hininga ng kanyang plano. Napaluhod siya. Ang kanyang muka ay baon sa kanyang mga palad, habang ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa ingay ng malalakas na sirena ng pulis na papalapit sa Pier 13. Bakit, Elena? Bulong niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Bakit kailangang maging ganito, katalim ang puso mo? Dahil tinuruan mo akong maging ganito, Marco. Tugon ko habang tumatalikod sa kanya. Noong gabing itinapon mo ang maleta ko sa putikan, doon namatay ang huling bahagi ng aking awa. Ang pusong matalim ay kailangan para putulin ang mga peste na tulad mo. Habang kinakaladkad si Marco ng mga pulis palabas, dahan-dahang lumapit sa akin si Dante. Ligtas ng warehouse, Elena. Pero ang mensaheng natanggap mo tungkol sa iyong ama, mukhang totoo ang banta. Hinarap ko ang kadiliman sa dulo ng bodega. Doon, sa isang lumang office desk na hindi na nagagamit, may nakapatong na isang itim na envelope. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ay may isang lumang litrato ng aking ama na may kasamang isang lalaking may tahi sa mukha. Isang lalaking hindi ko kailanman nakita sa aming mga album. Sa likod ng litrato ay may nakasulat. Hindi aksidente ang pagpreno ng sasakyan niya sa bangin, 10 taon na ang nakalilipas. Tanungin mo si Victor kung sino ang nagbayad sa kanya para putulin ang kable ng preno. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang aking kamay ay humigpit sa papel. Ang tunog ng paglukot nito ay tila isang pangako ng mas matinding ganti. Kung ang pagbagsak ni Marco ay isang dula lamang, ang paghahanap sa pumatay sa aking ama ang magiging tunay na digmaan. Dante, tawag ko sa kanya. Ang aking boses ay nanginginig sa galit, ngunit matatag ang determinasyon. Huwag muna nating ituloy ang annulment. Gusto kong manatiling nakakulong si Marco, ngunit kailangan natin si Victor. Sabihin mo sa mga pulis, gusto kong kausapin si Victor ng personal bago siya dalhin sa piitan. Anong plano mo, Elena? Ang apoy ng katotohanan ay kasisimula palang magliyab, Dante. Sabi ko habang tinitingnan ang litrato. At susunugin ko ang bawat taong sangkot sa pagkawala ng aking ama, kahit gaano pa sila kalapit sa akin. Habang papalabas ako ng warehouse, ang liwanag ng buwan ay tumama sa aking muka. Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi ang pagkakulong ni Marco, kundi ang pagkatuklas na ang kaaway na aking hinahanap ay maaaring mas malapit kaysa sa inaasahan ko. Isang itim na sasakyan ang huminto sa dulo ng pier. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakasuit. Si Victor. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya mukhang bilanggo.
Siya ay nakangiti, may hawak na isang baso ng champagne at may kasamang isang babaeng hindi ko inaasahan. Ang aking dating biyenan, si Doña Aurora. Ang huling sayaw ay hindi kailanman para sa kasiyahan, kundi para sa huling hininga ng inyong mga kasinungalingan. Sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier ng Grand Ballroom, ang bango ng mamahaling champagne ay humahalo sa malansang amoy ng kataksilan. Akala ni Doña Aurora at Victor ay tapos na ang laban dahil hawak nila ang aking nakaraan. Ngunit hindi nila alam na ang bawat hakbang ko sa dance floor na ito ay isang dahan-dahang paghigpit ng lubid sa kanilang mga leeg. Sa gabing ito, ang korona ng mga De La Vega ay hindi mapupunta sa isang mamamatay tao, kundi sa kamay na marunong magpunas ng sariling luha at humawak ng talim ng katarungan. Ang hangin sa Grand Ballroom ay puno ng bulong-bulungan. Ang lahat ng mga tanyag na pamilya sa bansa ay naririto para sa ika-50 anibersaryo ng De La Vega Group. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pagbate, ang lahat ay naghihintay sa aking pagbagsak. Nakasuot ako ng isang pulang gown na kasing pula ng pot na nananalatay sa aking mga ugat. Ang bawat tahi ng tela ay tila isang balute, at ang bawat brilyante sa aking leeg ay kasing tigas ng aking paninindigan. Sa gitna ng entablado, nakita ko si Doña Aurora. Suot niya ang kanyang pinakamahal na alahas. Ang muka ay puno ng pekeng ningning habang nakikipag-usap sa mga maimpluwensyang tao. Sa tabi niya, si Victor, ang lalaking pumatay sa aking ama, ay nakasuot ng tuxedo, mukhang isang kagalang-galang na negosyante sa halip na isang kriminal. Elena, natutuwa ako at nakarating ka. Ang boses ni Doña Aurora ay parang isang matamis na lason nang lumapit ako sa kanila. Akala ko ay masyado ka ng abala sa pag-aayos ng iyong mga legal na problema. Ang mga problema ay parang alikabok lamang, Doña Aurora, mahinahon kong sagot habang tinatanggap ang baso ng wine na inabot ng waiter. Ang tunog ng pagtama ng aking singsing sa kristal ay tila isang babala. Madaling walisin kapag alam mo kung saan nanggagaling ang dumi. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Victor. Ang kanyang ngiti ay hindi natinag, ngunit nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang panga. Isang palatandaan ng kaba na pilit niyang itinatawid. Mag-enjoy ka sa gabing ito, Elena, bulong ni Victor. Ang kanyang boses ay puno ng mapang-asar na tono. Dahil pagkatapos ng anunsyo ni Doña Aurora, baka wala ka na ring lugar sa kumpanyang ito. Ang lugar ko ay nakaukit sa pundasyon ng kumpanyang ito, Victor. Ang sa iyo, nakasulat lang sa tubig. Tugon ko bago sila tinalikuran. Dahan-dahan akong lumapit kay Attorney Dante na naghihintay sa dilim ng pasilyo. Nakahanda na ba ang video? Oo, Elena. Pero kailangan nating mag-ingat. May mga tauhan si Victor sa bawat pintuan. Plano nilang ilabas si Marco mula sa kustodya para sa isang sandali upang ipakita sa publiko na maayos ang pamilya at ikaw ang mukhang masama. Ulat ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hayaan mo silang ilabas si Marco? Sabi ko habang tinitingnan ang aking refleksyon sa salamin. Ang aking mga mata ay walang bakas ng takot. Gusto kong makita ng buong mundo ang mukha ng lalaking ipinagpalit, ang kanyang asawa at kumpanya, para sa isang mamamatay tao. Eksaktong 9:00, ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay. Tanging ang spotlight sa entablado ang nanatiling maliwanag. Umakyat si Doña Aurora. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-angkin sa kapangyarihang kailanman ay hindi naging kanya. Mga kaibigan, mga kasosyo, ang boses ng matanda ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng otoridad na binuo sa kasinungalingan. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang 50 taon ng tagumpay. Ipinagdiriwang din natin ang bagong direksyon ng De La Vega Group sa ilalim ng pamumuno ng aking anak, si Marco. At dahil sa hindi inaasahang mental instability ng kanyang asawa, si Elena, ang board ay nagkasundo na ilipat ang lahat ng voting rights sa akin
bilang matriarch ng pamilya. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng ballroom. Ang mga mata ng lahat ay bumaling sa akin. Nakita ko ang mapaglarong ngiti sa ma-RNA mula sa ibaba ng entablado. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Doña Aurora, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang 2 pulis at sa gitna nila ay si Marco. Mukha siyang sirang tao. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Tila isang puppet na pinipilit pagalawin. Narito ang aking anak para kumpirmahin ang desisyon, sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa akin. Tila ba sinasabi niyang, talo ka na. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Ang tunog ng aking sapatos sa carpeted floor ay hindi marinig, ngunit ang katahimikan ng lahat ay nagbigay daan sa aking bawat galaw. Umakyat ako sa entablado, hindi para makipag-away, kundi para kunin ang mic. Doña Aurora, mahinahon kong simula. Ang aking boses ay matatag at walang panginginig. Ang pamilya ay binuo sa katapatan, hindi sa dugo ng mga inosente. Akala niyo ba ay hindi ko alam ang ginawa niyo 10 taon na ang nakalilipas sa Pier 13? Ang mukha ni Doña Aurora ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang hawak sa mic ay nanginig. Ang tunog ng pagtama ng kanyang singsing sa metal ay naging hudyat ng kanyang pagguho. Anong pinagsasabi mo? Nauutal niyang tanong. Ipalabas ang video, utos ko ng hindi lumingon. Biglang bumukas ang malaking projector screen sa likod namin. Ngunit hindi ito video ng kumpanya. Iyon ay isang dashcam footage mula sa lumang sasakyan ng aking ama. Isang footage na akala nila ay nabura na kasama ng pagkawasak ng sasakyan sa bangin. Sa video, malinaw na makikita si Victor na pinuputol ang brake cables. At sa likod niya, isang babaeng pamilyar ang nag-aabot ng isang bag ng pera. Ang babaeng yon ay si Doña Aurora. Ang buong ballroom ay naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Marco na ngayon ay napaluhod na sa gilid ng entablado. Tumingin ako kay Doña Aurora. Ang aking mukha ay tila isang hukom na naglalabas ng huling sentensya. Pinatay niyo ang aking ama para lang pambayad sa inyong mga utang sa kasino, sabi ko. Ang boses ko ay umalingaw-angaw sa bawat sulok ng ballroom. At ginamit niyo ang anak niyo para ubusin ang natitirang yaman namin. Ngayong gabi, Doña Aurora, hindi voting rights ang makukuha mo, kundi isang habambuhay na pagkakakulong. Hindi totoo yan! Peke ang video na yan! Sigaw ni Victor, at mabilis siyang bumunot ng baril mula sa kanyang tuxedo. Itinutok ito ng direkta sa aking dibdib. Ang mga tao sa loob ng ballroom ay nagsimulang magsigawan at magtakbuhan. Ang tunog ng mga nababasag na baso at mga upuang natutumba ay lumika ng isang kaguluhan. Ngunit nanatili akong nakatayo, hindi kumukurap, habang ang pulang tuldok ng laser mula sa baril ni Victor ay nakatapat sa aking puso. Ibagsak mo ang baril, Victor, sabi ko. Ang aking boses ay kasing lamig ng kamatayan. Dahil sa sandaling kumalabit ka, ang bawat lihim mong account sa labas ng bansa ay mapupunta sa gobyerno. Wala kang maiiwang kahit isang sentimo para sa iyong pagtakas. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo. Ang bawat patak ay tila isang hudyat ng kanyang pag-aalinlangan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang putok ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang tunog ng pagputok na bumasag sa lahat ng pag-asa. Ang kahariang itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan ay hindi kailanman magiging matatag. Ito ay guguho at magiging abo sa sandaling humiip ang hangin ng katarungan. Ang usok mula sa putok ng baril ay humalo sa amoy ng mamahaling pabango at takot sa loob ng grand ballroom. Isang hudyat na ang mahabang gabi ng panlilinlang ina Doña Aurora at Victor ay tapos na. Sa gitna ng kaguluhan, nanatili akong nakatayo, matatag, malamig at handang pagmasdan ang bawat isa sa kanila habang kinakaladkad patungo sa kani-kanilang impyerno.
Ang tunay na reyna ay hindi kailangang dumanak ang dugo sa kanyang mga kamay. Sapat na ang kanyang salita upang ibaon ang kanyang mga kaaway sa limot. Ang matalim na putok ng baril ay sinundan ng isang nakabibinging katahimikan bago muling sumabog ang malalakas na sigawan. Ngunit hindi ako ang tinamaan. Ang baril sa kamay ni Victor ay tumalsik sa sahig matapos siyang barilin sa balikat ng isang undercover na pulis na kanina pa nakahalo sa mga panauhin. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa semento ay tila isang tuldok sa mahabang pangungusap ng kanyang mga krimen. "Wala nang gagalaw! Pulis ito!" Ang sigaw na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom habang mabilis na pinalilibutan ng mga armadong operatiba ang entablado. Napaatras si Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang mga perlas. Sinubukan niyang tumakas patungo sa gilid ng kortina. Ngunit hinarang siya ni Attorney Dante kasama ang 2 babaeng pulis. Ang tunog ng pag-click ng posas na dahan-dahang idinidikit sa kanyang mga pulso ay ang pinakamatamis na musika na narinig ko sa gabing ito. "Elena, bitawan niyo ako! Hindi niyo alam ang ginagawa niyo!" Ang boses ng matanda ay naging matinis. Wala na ang dating awtoridad. Tanging desperasyon na lamang ang natira. "Ako ang matriarch ng pamilyang ito. Hindi niyo ako pwedeng tratuhin ng ganito sa harap ng lahat." "Wala ka ng pamilya, Aurora," mahinahon kong sabi habang dahan-dahang bumababa sa entablado. "Ang pamilyang sinasabi mo ay winasak mo noong gabing ipinapatay mo ang aking ama para lang pambayad sa iyong mga utang. Ang tanging naghihintay sa iyo ngayon ay ang rehas at ang kahihiyang habambuhay mong dadalhin." Tumingin ako kay Marco. Nakaluhod pa rin siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang walang tigil ang kanyang paghikbi. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang mahinang pag-ungol ng isang pusang naliligaw. Inangat niya ang kanyang tingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi at matinding takot. "Elena? Mommy? Bakit?" Bulong ni Marco. Ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay. "Mommy, totoo ba? Pinatay mo si Papa de la Vega?" Hindi sumagot si Doña Aurora. Ang kanyang pananahimik ay sapat na kumpirmasyon para kay Marco. Nakita ko ang huling bahagi ng pagkatao ng aking asawa na gumuho ng tuluyan. Ang lalaking akala niya ay bayani ng kanyang ina ay isa palang biktima ng sarili nitong kadugo. Lumapit ako kay Marco at tumayo sa kanyang harap. Hindi ako yumuko. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Ang aking anino ay bumabalot sa kanyang nangangatog na katawan. "Marco, tapos nang palabas," sabi ko. Ang boses ko ay walang bahid ng awa. "Ang bawat sentimong ninakaw mo, ang bawat sampal na ibinigay mo sa aking dangal, ay sisingiling ko sa loob ng korte. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ipapakulong kasama ng iyong ina. Dahil mas masakit ang mabuhay sa labas na alam ng lahat na ikaw ay isang walang kwentang asawa at isang uto-utong anak." "I'm sorry, Elena. Please, I'm so sorry." Patuloy niyang pagmamakaawa. Ngunit tumalikod na ako. Hinarap ko ang mga panauhin na ngayon ay nakatayo lamang sa paligid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at ang iba ay abala sa pagkuha ng video gamit ang kanilang mga telepono. Kinuha ko muli ang mikropono mula sa podium. Ang tunog ng feedback ng audio ay panandaliang bumasag sa bulong-bulungan ng crowd. Sa lahat ng narito, panimula ko, ang aking boses ay umalingaw-ngaw ng may kakaibang kapangyarihan. Ang De La Vega Group ay hindi kailanman magiging pag-aari ng mga mamamatay tao at magnanakaw. Bilang nag-iisang tagapagmana ni Don Roberto de la Vega, formal kong idinedeklara ang muling pagsilang ng kumpanyang ito. Ang lahat ng transaksyong ginawa ni Marco at Aurora ay opisyal ng kinansela. Ang katarungan ay nakamit na ngayong gabi. Isang dahan-dahang palakpakan ang nagsimula sa dulo ng silid, hanggang sa ito ay maging isang masigabong palakpakan na tila ba isang pagbati sa isang bagong panimula. Ngunit hindi ko kailangan ang kanilang palakpak.
Ang kailangan ko ay ang kapayapaang matagal ng minakaw sa akin. Habang kinakaladkad si Victor na duguan ng balikat at si Doña Aurora na patuloy sa pagmumura, naramdaman ko ang paggaan ng aking balikat. Ang amoy ng pulbura ay dahan-dahang napapalitan ng malamig na hangin mula sa mga bukas na pinto ng ballroom. Dahan-dahan akong lumakad palabas. Nilalagpasan ang mga basag na kristal at mga natumbang mesa. Pagdating ko sa malawak na lobby, sinalubong ako ni Attorney Dante. "Elena, may balita mula sa presinto," sabi ni Dante habang iniaabot ang kanyang telepono. Si Ivy, nagising na siya. At handa na raw siyang mag-testify laban kay Victor at Aurora kapalit ng kanyang kaligtasan. May hawak siyang mga dokumento na magpapatunay na ang plano ay hindi lang pagnanakaw ng pera, kundi ang tuluyang pagpapatalsik sa'yo sa paraang permanente. Isang matalas na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mukhang ang ahas ay nagsisimula na ring mangagat ng kanyang sariling lahi. Hayaan mo siyang magsalita. Gusto kong mabulok silang lahat sa iisang selda. Sumakay ako sa aking sasakyan. Sa labas, ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Ang gabi ay malalim na, ngunit para sa akin, ito ang unang bahagi ng bukang liwayway. "Saan tayo, ma'am?" tanong ng driver. "Sa sementeryo," maikli kong sagot. Gusto kong ibalita sa aking ama na ang kanyang kumpanya ay malinis na. Habang umaandar ang sasakyan, tumunog ang aking telepono. Isang alerto mula sa aking bangko. Ang halagang 500,000,000 piso na sinubukang ilipat ni na Victor ay pormal nang bumalik sa aking pangunahing account. Kasunod niyon ay isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. "Hindi ka paligtas, Elena. Ang gabi ay mahaba at marami pang anino ang nagtatago sa dilim. Akala mo ba ay si Victor lang ang may galit sa tatay mo?" Naramdaman ko ang muling paglamig ng aking pakiramdam. Ang aking kamay ay humigpit sa hawakan ng aking bag. Ang tunog ng paglukot ng balat ng bag ay tila isang babala na ang aking digmaan ay hindi pa pala tapos sa pagkakahuli ni na Aurora at Victor. Ang karma ay hindi isang mabilis na kidlat na tumatama mula sa langit. Ito ay isang dahan-dahang paggapang ng dilim na unti-unting lumalamon sa lahat ng iyong pinahalagahan hanggang sa wala nang matira, kundi ang malamig na rehas ng katotohanan. Nakatayo ako sa harap ng makapal na salamin ng visitation room sa presinto. Tinitingnan ang lalaking dati kong tinawag na buhay at hinaharap. Ngayon, si Marco ay isa na lamang anino ng isang taong nabulag ng kasakiman. Suot ang kulay kahel na unipormeng kailanman ay hindi niya naisip na darating sa kanyang buhay. Sa larong ito, ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa, kundi sa pagpapakita sa kaaway kung gaano kalaki ang nawala sa kanila dahil sa isang sandaling pagkakamali. Ang amoy ng luma at maruming paligid ng presinto ay sumasagap sa aking ilong. Isang malaking kaibahan sa bangunang mansyong kinalakihan ko. Tumingin sa akin si Marco. Ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng mga luhang hindi na nakakakuha ng aking awa. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang nanginginig na kamay sa salamin. Ngunit, hindi ko itinaasang sa akin. "Elena, parang awa mo na. Bawiin mo ang kaso." Ang boses ni Marco ay gumaralgal sa maliit na speaker ng intercom. Sinabi na sa akin ni Ivy ang lahat. Alam ko na ngayon na ginamit lang nila ako. Ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. Isipin mo ang 15 taon natin. Pwede nating simulan muli. Isang mapait at tuyong tawa ang kumawala sa aking mga labi. "Simulan muli, Marco? Noong gabing pinalayas mo ako sa ulan, hindi ba't sinabi mo na isa lang akong basurang walang silbi? Ang 15 taon na sinasabi mo ay naging abo na noong gabing mas pinili mong yakapin ang isang ahas kaysa sa babaeng nag-angat sa'yo mula sa putikan." "Nabulag ako, Elena. Pinainom nila ako ng kung ano-ano. Minanipula nila ako." Sigaw niya. Ang tunog ng kanyang kamao na tumama sa salamin ay tila isang desperadong katok sa saradong pinto ng aking puso. "Hindi ka nabulag, Marco. Naging matakaw ka lang." Mahinahon kong sagot
habang inilalabas ang isang asul na folder mula sa aking bag. Ang tunog ng pagbukas ng folder ay tila isang hatol sa tahimik na silid. Narito ang huling dokumentong pipirmahan mo, ang ating annulment papers. At kasama nito, ang waiver of rights sa lahat ng properties na binili mo gamit ang pera ng De La Vega Group. Wala kang makukuha, kahit isang sentimo. Napatitig si Marco sa mga papel. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel na hawak ko. Lahat? Pati ang bahay ng nanay ko? Pati ang bahay ng iyong ina, sabi ko. Ang aking boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Dahil ang bahay na iyon ay ginamit na collateral sa utang niya sa kasino na binayaran ko. Sa madaling salita, pag-aari ko na rin ang bubong na tinitirhan niya. Bukas na bukas, ilalabas na ang kanilang mga gamit sa kalsada. Napahikbi si Marco. Ang kanyang balikat ay nanginig sa tinde ng kanyang pagsisisi. Wala ka bang puso, Elena? Paano ang nanay ko? Matanda na siya. Ang puso ko ay ibinaon niyo sa putika noong gabing pinagtulungan niyo akong hiyain. Tugon ko habang tumatayo. Huwag kang mag-alala, Marco. Hindi ka mag-iisa rito. Ang iyong ina ay kasalukuyan ng sumasailalim sa interogasyon. At si Ivy? Nag-alok siya na maging state witness laban sa iyo at kay Victor, kapalit ng mas maikling sentensya. Itinuro niya na ikaw ang nag-utos na i-forge ang aking pirma. Ano? Ang babaeng yun! Papatayin ko siya! Bulyaw ni Marco. Ngunit mabilis siyang hinawakan ng mga jail guards. Ang tunog ng pagkakaladkad sa kanya pabalik sa selda ay ang huling ingay na narinig ko sa silid na iyon. Lumabas ako ng presinto nang may malalim na buntong hininga. Sa labas, sinalubong ako ni Attorney Dante. Ang liwanag ng araw ay tumama sa aking muka. Tila isang pagbate mula sa kalayaan. Nagawa mo na, Elena, sabi ni Dante. Ang De La Vega Group ay opisyal nang nakabalik sa iyong pangalan. At ang balita tungkol sa paghuli kina Aurora at Victor ay nasa lahat na ng front page. Ngunit hindi pa tapos ang lahat, Dante, sabi ko habang sumasakay sa sasakyan. Ang mensaheng natanggap ko sa warehouse, may ibang tao pang may hawak ng mga lihim ni Papa. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa opisina, tumunog ang aking telepono. Isang video call mula sa isang anonymous source. Pinindot ko ang accept. Ang screen ay nagpakita ng isang madilim na silid. At doon, nakita ko si Ivy. Duguan ang kanyang mukha. Nakatali ang kanyang mga kamay sa isang upuan. At ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Elena, tulungan mo ako. Hikbi ni Ivy sa video. Hindi sila ang pulis. Ang kumuha sa akin. Hindi sila. Bago pa siya makatapos, isang kamay na may suot na mamahaling itim na gloves ang humawak sa kanyang buhok at marahas na iniangat ang kanyang mukha. Isang boses ng isang lalaki ang narinig. Malamig, edukado, at may halong pamilyar na tono. Mrs. De La Vega, akala mo ba ay ang mga langaw lang na tulad din na Marco ang dapat mong katakutan? Ang boses ng lalaki ay tila isang kagat ng yelo. Ang iyong ama ay may ninakaw na hindi nababayaran ng pera. At ngayong wala na siya, ikaw ang magbabayad ng utang na dugo. Biglang namatay ang tawag. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging nakakasakal. Tumingin ako kay Dante na nakita rin ang video. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabigla. Sino siya, Dante? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Ang boses na iyon, parang narinig ko na yon sa mga lumang recordings ni Papa. Hindi maaari, bulong ni Dante. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang manibela. Ang boses na iyon ay ang boses ng taong akala namin ay namatay na kasabay ng iyong ama 10 taon na ang nakalilipas. Ang karibal niya sa huling malaking deal, si Gabriel Villaluna. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang aking kamay ay dahan-dahang humigpit sa aking lap. Ang aking digmaan laban sa pagtataksil ng asawa ay natapos na.
Ngunit ang isang mas malaki at mas madilim na digmaan mula sa nakaraan ay kasisimula pa lamang. Dante, pumunta tayo sa lumang vault ni Papa sa Tagaytay, utos ko. Doon niya itinago ang mga files tungkol sa Via Luna case. Kung buhay si Gabriel, hindi lang ang kumpanya ang kailangan niya. Buhay ko ang gusto niya. Habang mabilis na humaharurot ang aming sasakyan, naramdaman ko ang muling pag-init ng aking dugo. Hindi ako papayag na ang kapayapaang pinaghirapan ko ay sirain ng isang multo mula sa nakaraan. Ang pagbangon mula sa abo ay hindi nangangahulugang kinalimutan mo na ang apoy. Ibig sabihin nito ay ikaw na ang may hawak ng sulo. Sa loob ng lihim na vault ng aking ama sa Tagaytay, ang amoy ng lumang papel at tuyong kahoy ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Dito ko natagpuan ang huling piraso ng puzzle. Ang katotohanang hindi lamang sina Marco at Aurora ang nagtangka sa aming buhay, kundi isang multong matagal nang nagtatago sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang biktima. Ako ang hukom, ang tagapagtanggol ng aming dangal at ang babaeng tatapos sa sumpa ng nakaraan ng may malamig na katiyakan. Nakatayo ako sa harap ng isang mabigat na bakal na pintuan. Ang tanging naghihiwalay sa akin at sa lalaking nagangalang Gabriel Villaluna. Ang paligid ay nababalot ng hamog ng Tagaytay. Ang malamig na hangin ay humahampas sa aking muka. Ngunit ang aking dugo ay nag-aalab sa determinasyon. Sa tabi ko ay si Attorney Dante, na may hawak na tablet kung saan makikita ang live GPS signal ng kinaroroonan ni Ivy. Nakahanda na ang mga tauhan natin sa labas, Elena, bulong ni Dante. Ang kanyang boses ay halos malunod sa huni ng mga kuliglig. Sigurado ka ba na gusto mong harapin ang demonyong ito ng mag-isa? Si Gabriel ay hindi katulad ni Marco. Wala siyang konsensya. Ang mga taong walang konsensya ang pinakamadaling talunin, Dante. Mahinahon kong sagot habang dahan-dahang pinipindot ang code sa pinto. Dahil ang tanging iniisip nila ay ang kanilang sariling interes. At iyon ang gagamitin ko laban sa kanya. Bumukas ang pinto ng walang anumang ingay. Ang mekanismo ay maayos pa rin dahil sa regular na maintenance na ipinagawa ko ng palihim. Sa loob, sa gitna ng mga stack ng lumang dokumento, nakaupo si Gabriel Villaluna. Mukha siyang kagalang-galang na matanda. May hawak na baso ng scotch. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng isang agila. Sa isang sulok, nakita ko si Ivy, na ngayon ay nakatali at may busal sa bibig. Ang kanyang mga mata ay nanglalaki sa takot. Elena de la Vega. Ang boses ni Gabriel ay malalim at tila nanggagaling sa kailaliman ng isang kabaong. Kasing tapang ka nga ng iyong ama. Akala ko ay tatakbo ka sa mga pulis pagkatapos mong matanggap ang mensahe ko. Ang pagtakbo ay para sa mga taong may kasalanan, Gabriel. Sabi ko habang naglalakad patungo sa gitna ng silid. Ang tunog ng aking takong sa sementadong sahig ay tila 1 metrong nagbibilang ng kanyang oras. Narito ako para bayaran ang utang na dugo na sinasabi mo. Pero sa pagkakataong ito, ako ang magtatakda ng interes. Masyado kang kampante, panunuya niya. Itinuro niya si Ivy. Ang babaeng ito ang susi sa lahat ng ebidensya laban sa akin. Sa isang kumpas ko lang, mawawala siya. At kasama niya ang huling pag-asa mong malinis, ang pangalan ng tatay mo. Napangiti ako ng matalas. Isang ngiting kasing lamig ng yelo sa aking baso. Sa tingin mo ba ay kailangan ko pa ang testimonya ng isang ahas na tulad ni Ivy? Gabriel, habang abala ka sa pagtatago sa loob ng 10 taon, nakalimutan mo na ang mundo ay digital na? Ang mga files na hinahanap mo. Ang mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ang tunay na pumatay sa aking ama at nag-frame kay Victor? Kasalukuyan na iyong naka-upload sa server ng Interpol. Namutla si Gabriel. Ang kanyang hawak sa baso ay humigpit. Ang tunog ng pag-crack ng kristal ay bumasag sa katahimikan. Nagsisinungaling ka! Subukan mo, hamon ko. Ang perang inakala mong nanakaw mo sa De La Vega Group sa pamamagitan ni Marco? Lahat ng yon ay mayroong digital tracker.
Ang bawat sentimong ginamit mo sa pagpapatakbo ng operasyon mo ay nagsilbing breadcrumbs para mahanap ko ang kuta mo rito. Hindi mo ako pinapunta rito para takutin, Gabriel. Pinapunta mo ako rito dahil desperado ka na. Biglang tumunog ang telepono ni Gabriel. Pagkakita niya sa screen, ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Ang tunog ng pagbagsak ng baso sa sahig ay naging hudyat ng kanyang pagguho. Ang bawat bank account niya sa labas ng bansa ay isa-isang na-freeze sa loob ng 30 segundo. Paano mo nagawa ito? Nauutal niyang tanong. Dahil ako ang nagpapatakbo ng kumpanyang ito, hindi ang asawa ko. Sabi ko, habang tinitingnan siya ng diretso sa mga mata. Sa loob ng 15 taon, pinag-aralan ko ang bawat galaw ng mga kaaway ni Papa. Alam ko ang bawat pangalan, bawat account, at bawat kahinaan nyo. Ikaw ang huling peste sa listahan ko. Bago pa siya makakilos, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw mula sa ibaba ng bundok. Ang liwanag ng asul at pulang ilaw ay tumagos sa mga bintana ng vault, tila isang mabilis na kidlat na tumatama sa kadiliman. Attorney Dante, pakitanggal ang busan ni Ivy, utos ko. Gusto ko siyang makitang tumestigo laban sa lalaking ito, at pagkatapos, ibalik niyo rin siya sa kulungan. Wala akong ititirang dumi sa aking paligid. Habang kinakaladkad si Gabriel Villaluna ng mga operatiba, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding poot. Hindi pa tapos ito, Elena. Pabalik ako. Huwag kang mag-alala, Gabriel. Tugon ko. Doon sa pupuntahan mo, magkakaroon ka ng maraming oras para isipin kung paano ka natalo ng isang boring na asawa. Nang mailabas na ang lahat, naiwan kaming dalawa ni Dante sa loob ng vault. Inilabas ko ang isang lumang litrato ng aking ama mula sa aking bulsa. Dahan-dahan ko itong hinaplos. Ang pakiramdam ng papel sa aking mga daliri ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ligtas na ang lahat, Papa, bulong ko. Anong susunod na plano, Madam Chairman? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Bukas, mayroon tayong board meeting, sabi ko habang dahan-dahang lumalabas ng vault. Gusto kong simulan ang rehabilitasyon ng ating mga empleyadong naapektuhan ng gulo ni Marco. At Dante, pakihanda na rin ang mga papeles para sa rebranding ng kumpanya. Wala na ang De La Vega Group. Anong ipapalit natin? Santos Legacy Holdings. Sagot ko ng may ngiti. Ang apelyido ng aking ama. Ang pangalang kailanman ay hindi nabahira ng kataksilan. Habang bumababa kami ng Tagaytay, ang sikat ng araw ay nagsisimula ng sumilip sa mga ulap. Ang bukang liwayway ay maliwanag, mainit at puno ng pag-asa. Wala na ang ulan. Wala na ang mga anino. Ang tanging natira ay ang babaeng muling binuo ang kanyang sarili mula sa pagkawasa. Pagdating sa aming opisina sa Makati, sinalubong ako ng isang malaking bouquet ng puting rosas. Walang card, ngunit alam ko kung kanino galing. Isang tahimik na pagkilala mula sa mga taong naniniwala sa aking kakayahan. Umupo ako sa aking bagong mesa. Ang tunog ng pag-ikot ng aking upuan ay tila isang musika ng tagumpay. Kinuha ko ang aking telepono at binura ang huling kontak na may pangalang Marco. Ang huling thread ng aking nakaraan ay tuluyan ng naputol. Ang bagong simula ay hindi laging madali, sabi ko sa aking sarili habang nakatingin sa malawak na skyline ng syudad. Pero ito, ang simula na ako mismo ang pumili. 1 taon ang mabilis na lumipas. Kasing bilis ng paghupa ng bagyong sumira sa aking dating buhay. Ang sikat ng araw sa umagang ito sa Palawan ay tila isang mainit na yakap humahalik sa aking balat habang ang amoy ng alat ng dagat at sariwang bulaklak ay humahalo sa hangin. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking rest house, malayo sa ingay ng Makati at sa mga anino ng nakaraan. Ang katahimikan dito ay hindi nakakabini. Ito ay isang musika ng kapayapaang matagal kong ipinaglaban. Ang kalayaan ay hindi lamang ang pagkawala ng mga tanikala sa kamay.
kundi ang pagkawala ng bigat sa puso na dulot ng pot at paghihigante. Dahan-dahan kong inilapag ang aking tasa ng tsaa sa lamesang kahoy. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng mesa ay tila isang banayad na paalala ng aking kasalukuyang realidad. Isang buhay na ako ang may hawak ng timon. Madam Chairman, narito na ang huling ulat mula sa syudad. Ang boses ni Attorney Dante ay mahinahon habang lumalapit siya sa akin, may hawak na tablet. Tumingin ako sa kanya ng may banayad na ngiti. Dante, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Elena na lang ang itawag mo sa akin kapag wala tayo sa opisina. Natawa ng bahagya ang matandang abogado. Ang tunog ng kanyang tawa ay puno ng paghanga. Pasensya na, Elena. Mahirap lang talagang alisin ang nakasanayan sa isang babaeng muling nagbangon sa isang imperyo. Kinuha ko ang tablet at binasa ang mga balita. Si Marco ay formal nang nahatulan ng 15 taong pagkabilanggo dahil sa estafa at falsification of documents. Ang kanyang mga sulat mula sa loob ng kulungan na puno ng desperadong paghingi ng tawad ay nananatiling hindi nabubuksan sa aking storage box. Si Doña Aurora naman ay nasa isang pasilidad ng ospital sa loob ng piitan. Ang kanyang matinding pride ang siyang tuluyang nagpabagsak sa kanyang kalusugan. At si Ivy, matapos magsilbing state witness, siya ay nagsisilbi ng mas maikling sentensya, malayo sa karanyaan at mga brilyanteng pilit niyang ninakaw. Kumusta ang Santos Legacy Holdings? Tanong ko habang ibinalik ang tablet sa kanya. Nasa pinakamataas na record ang ating stocks, Elena. Ang mga tao ay mas nagtitiwala ngayon sa kumpanya dahil sa iyong transparency at mga bagong social programs, ulat ni Dante. Ang lahat ng bakas ng mga De La Vega ay tuluyan ng nabura. Tumayo ako at lumapit sa riles ng balkonahe. Tinitingnan ang asul na dagat na abot tanaw ang dulo. Hindi ko sila pinatawad dahil karapat-dapat sila rito, Dante. Pinatawad ko ang sarili ko dahil hindi ko deserve na habang buhay na dalhin ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Ang paglimot sa kanila ang aking huling tagumpay. Iyon ang pinakamahalagang aral na iniwan mo sa lahat, Elena. Sabi ni Dante, bago siya dahan-dahang nagpaalam upang iwanan ako sa aking pagmumuni-muni. Sa aking pag-iisa, kinuha ko ang isang maliit na locket na may larawan ng aking ama. Dahan-dahan ko itong hinaplos. Ang pakiramdam ng ginto sa aking daliri ay nagpapaalala sa akin ng kanyang mga turo. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa lalaking nasa tabi niya, kundi sa lakas ng kanyang paninindigan at sa linis ng kanyang dangal. Nagawa ko na, Papa. Ang iyong pangalan ay muling nagniningning, at ang iyong anak ay hindi na muling luluha para sa mga taong hindi marunong rumespeto sa pag-ibig. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan, tila ba sumasabay sa aking malalim na paghinga? Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ko ang tunay na halimuyak ng kalayaan. Isang amoy na mas matamis pa sa anumang mamahaling pabanggo at mas mahalaga kaysa sa anumang korona. Ang aking nakaraan ay isang tatak ng pagtataksil, ngunit ang aking hinaharap ay isang obra maestra ng sarili kong pagsisikap. Dahan-dahan kong isinara ang aking mga mata, hinahayaang lamunin ng init ng araw ang huling bakas ng lamig ng gabi. Wala nang takot. Wala nang galit. Tanging ang babaeng matatag, malaya, at nag-iisa. Ngunit hindi kailanman muling mawawala.